Gumawa nito? Inayos niya? Ay, wala pa pong inayos. Pero, ayan yung binigay po ni Miss Sang kahapon. Inayos nilang pala nila. Binigay ko kasi sample Mm. SSP. Kaya siguro inalign nila. O si JP po ata may gawa. Plus renewal, revocation, and chain management. Sige. Certificate request, dito lang naman talaga sa command. Nakakapasok lang ako since parang break class na account. Pero inform ko na lang kayo pag online na si Wojtek. Papakuha ko ng bagong client secret. Certificate request, pwede kasi siyang, ay, kita niyo naman yung screen ko, no? Apo. So certificate request is either enrollment, CSR, or yung PFX. Ang kinaibahan lang is yung CSR enrollment. Tayo yung magbibigay ng CSR, parang sa DigiCert lang siya. DigiCert lang pala yung nakalagay dito. Ayan, CSR content, lagay tayo nung CSR file na data. Ano pa ako kung meron? Pero nai-encounter mo ba to, Bea, sa CBA? Kasi may CSR din sa CBA. Hmm. Gawa na lang tayo. Ganito lang naman. Tapos, may dalawang fields. It's either air ID tsaka environment. So, set lang din natin. Tapos, enroll. So, diretso magbibigay yan ng approval since naka-on yung approval. Tapos, ito, approve lang. Kaso, ang ending nito siya, tsaka BEA, both internal PKI, tsaka yung DigiCert, yung connected dito sa command. Kung makikita nyo under location, certificate authorities, nakadefine dito yung issuing CA natin internal, dalawa sa stage. So CA1 tsaka CA2. Tapos nakakonect din siya sa DigiCert. So ang mangyayari niyan, dapat kung ano yung define natin na pwedeng i-enroll via the command, makikita natin sa CSR file, CSR enrollment tsaka PFX enrollment. Kahit ma-internal PKI man siya or ma-DigiCert siya na issuing CAs. Makikita lang natin DigiCert kasi ito lang yung define dito sa command na ito lang muna yung scope ng enrollment. Wala pa yung pang internal PKI. In terms of scope nyo for automation, na-discuss ba sa inyo kung ano yung i-automate nyo for command? Or yung scope talaga yung sa script na binigay? Automation testing po ba? Automation testing. Wala naman. Ano lang po, UAT test script. Siguro manual siya. Ah, bali, ang need nyo na lang talaga is paglaruan si command. Opo. Tsaka mga test data na pwedeng paglaruan. Mm-mm. Sige. Balikan ko kayo sa test data. Pero ayun, given na connected nga tayo sa
Internal PKI natin. Si DigiCert okay lang kasi stage account naman to. Hindi to ginagamit stage account. Pero yung stage kasi natin na internal PKI, technically ginagamit siya. So may ilan na certificates na ginagamit across, especially yung smart card. So hindi tayo basta-basta dito makakapag-revoke. So, ito mga ganito. Teka, hanapin ko lang. Facts. Expand pala. Kagaya dito, certificate ko sa smart card para makapasok ako sa mga servers natin. So may mga iilan dito na ganito yung setup. So hindi tayo basta-basta dapat magre-revoke ng certificates. So siguro advice is kung mag-revoke kayo, gawa muna kayo ng dummy na certificate. Yun na lang din siguro. Create kayo NCSR enrollment, daan natin sa approval. Ito yung sa workflows. Ito, tapos approve lang. Kulang ata sa field ko. Approve, tapos pag na-issue, dito kayo daan sa certificate search, hanapin nyo yung bago nyong na-create, tapos revoke. Kung yung scenario is revocation, yung itetest nyo, create muna kayo ng dummy data. Yun lang din naman yung needed para hindi nyo magalaw yung ibang certificate na ginagamit pala sa stage. Like yung smart card, for example. Di ko lang sure kung ano pa, pero yung example talaga yung smart card na certificates. Kasi dapat every tao na need ng access to servers, dapat may certificate sila for stage, may certificate din sila sa production na naka-install dun sa parang USB. So, yun. Gawa na lang muna kayo ng dami data, saka lang mag-revoke. Tapos, dito, siguro yung dito, wag nyo na lang siguro tingnan mga settings kasi to. Balikan ko yung test script. Certificate request, issuance, renewal, revocation. Doon lang din naman kayo sa certificate search tsaka enrollment. Gagalaw nito. Yung management. Management. Parang mali-mali yung steps. Di naman tolerate. Ito pa pala siya. Parang may need tayong itanggalin sa mga test script. Mas okay po yun. Mga ilan po ba? Mga ilan. So, di ba nagpalan naman to, Lahat naman. request, issuance, renewal, revocation. Pero, chain management, Po need yan. Mali-mali pa yung install gawa. certificate to intermediate. Ah, nag-review pa naman si Bart nito, tapos hindi na Bart, tinignan. Ewan ko. Ito, hello para Simpsons. orange. Tapos, certificate status tracking. Ensure status of certificate is easily tracked. So, expectation lang naman nito is kung na-revoke nyo, ni-request nyo revoke,
dapat naka-display dito, revoke na yung status. Ito, try ko i-revoke. Sige, number. Prove ko lang ah. Ay, ba't inimay ko? Kaya na lang yan. Pero dapat pag nirevoke tas inapprove, inon kasi yung workflow na dapat daan lahat sa approval. Dapat nakaset yung status na instead na active, dapat revoke na to, yung certificate state. Yun lang naman siguro yung kina-cover doon sa ito na to. Track the status of the certificate. Kung ano yung ginalaw natin. Dapat nga parang emerge na lang to dito sa revocation, di ba? Dapat. Tapos may isa pa na certificate expired. Paano ba? Depende. Hindi ko. Sa inyo na lang siguro. Bahala kung paano nyo i-optimize. Kasi yung certificate tracking, pwede siya during issuance, makikita nyo na issued yung certificate, yung status. Tsaka yung sa revoke din. Tapos pwede din kayo mag-create ng certificate expired after 3 days. Dapat nakasync. After 3 days, for example, especially for DigiCert na certificate, dapat nakasync sa command din na expired na yung certificate. Yung mga ganun. Ito. 3 days po yung expiration. Yung sa DigiCert. Same ito nung Same, sa nagkakonikan sa stage. CSSP na Apo. DigiCert na 3 days lang yung certificate validity. So, up to you na lang din siguro kung paano to certificate status tracking. Certificate usage monitoring. Huh? Minsan nag-capture insights na in Meron bang ganyan? So far, ito magpe-fail pa to. Kasi ilan pa lang ngayon ang naka-configure na-discover or natatrack ni command. Iilang domain, for example. So, ito, search into where the certificates are in use. Where the certificates are in use, makikita natin under the locations. Ito, dito sa column na to. Pero kasi, ayun, iilan lang yung nakikita natin gawa nung pinapa-discover natin kay command, select lang na domain. May initial discussions naman kayo with JP, no? Ano yung function ni command? Ano yung dalawang goal natin with the command? Pwede ko siya i-chat mamaya. SM. Magulo ka usap yun eh. Sa CLM, CDA na work streams, discovery and mentally discovery lahat ng mga certificates after of the endure. Then, nakita dito. And then, discover. Tapos, discover siya. Inventory. Pero po, ko add. So, mga stepan nakita people discover isang other people
It's that people people ang hindi lang target people ay so ito the opening of nai-inventory kumbaga sa certificate search. Tapos medyo overloaded na ma-overload pa yun. Tapos ang in terms of discovery din, aside dun sa net scanning, SSL discovery or scanning, pwede din kasi siyang i-define lahat ng mga or i-discover lahat ng mga stores, certificate stores like yung sa Azure Key Vault, ano-ano yung mga key vaults natin sa Azure Base or Azure Cloud. As long as may tama tayong permission. So, sobrang laki. Isipin nyo kung gusto natin kunin lahat-lahat ng Azure Key Vault, lahat ng mga application, AirIDs. So, dapat parang naka-super admin kumbaga tayo sa Azure. Pero for now kasi, wala tayong ano doon. Wala tayong karapatan. Di ba pa super, di nakasubscribe sa super admin. So, ngayon, yun sana yung magiging goal is kausapin yung mga tao, siguro involved yung information security team para makascade. Or yung pinaka-lead natin, sila Joe Kaplan, na mag-cascade or mag-help para bigyan tayo ng karapatan sa lahat ng mga environment para ma-discover talaga natin or ma-define natin na ito yung mga need natin. Ma-discover at ma-inventory sa command. So, yun yung pinaka-prerequisite nitong step na to. Sa usage monitor. Usage monitoring. Isama ko pa po ba yan or wag mo? For now, siguro select. Pwede siyang isama pero select lang siya na certificate na in scope nito. Siguro kung matitingnan mo sa location, ito lang yung magiging scope. Kasi ito yung naka-discover, yung kanina na pinakita ko, pinadefine ko yun sa network. Kabalikan ko lang. Ito, yung pinadefine ko na i-discover ni command. Tapos, ang output niyan, makikita natin sa certificate store. A certificate search, ito yung location. Ito, yung mga location.
2. Saan yung 1? Ito SSL. So, kanina may endes yun. So, kaya nakita location. Tapos, isang output din yung sa sort stores. May mga testing kasi tayong ginagawa sa mga certificate stores. So, ito makikita mo may iba pang location na naka-define. So, pwede siyang key vault, pwede siya sa AWS, sa F5, Citrix. Medyo madami. Saka SSL. Yan yung sa usage monitoring. Provide usage metrics. Yun yung hindi ko gets kung paano usage metrics. Since naka-table lang naman siya. RBAC. Yung RBAC, currently yung dinefine ko na role muna, super admin, read, yun pa lang. Ito is for, so pwede naman, enroll only, tsaka revoke only. Pwede kasing mag-granulate yung permissions. Pero yung pinaka-sinet ko na groups muna is super admin, tsaka read only. Ito. So, define. Kung read only man lang, hindi siya makakagalaw ng mga items or permissions or configurations. Naka-read lang to lahat. Read. Read. No, but private key read. So, dapat wala to. And tapos, super admin, yung binigay ko sa inyo. Pero kung need nyo din tingnan yung read-only, pwede naman ilipat natin sa read-only na group. So, yun pa lang naman yung sa roles. Actually, masasabi kong temporary pa lang siya. Kasi parang nasa POC phase pa tayo. Hindi pa tayo naka-define properly kung sino talaga yung may access dito or kaya kung bibigyan ba natin na yung isang team or si network team eventually ng read-only access sa command. Pero as a start siguro, focus is yung super admin tsaka read-only. Bali yung role-based access, dyan lang din po sa security roles and claims. Tiniset. Dito naka-define. Pero Na-define. dito naka-config or define. Pero ang expectation niyan, kung read lang, hindi niya kayang ma-revoke, hindi niya kayang ma-download, I think, tsaka renew or change owner. Hindi din Yung siya pwedeng mag-enroll. pag-assign po. Actions. Assign owner, or change owner. Assign roles and permission. Dyan din po ba? Sure. Assign roles, via ano siya, AD group lang din. Hindi siya directly pwedeng mag-a-assign na kunwari ikaw, bigyan kita ng ganitong role via dito sa command. Depende siya sa naka-define din talaga dito siya. So kung si read only all, ang group dito, bigyan ko kayo ng link nito. May corresponding AD group itong read only all. Meron din corresponding group si super admin. So kung gusto natin, for example, bigyan yung isang tao ng super admin, yung gagawin lang is i-add siya as member dun sa group. So hindi siya directly sa command ibibigay yung permission. So
parang tatanggalin 'to 'no? Focus tayo dito sa test, anong Sa test, kaya niya. Oo. Kasi yung assign roles and permissions, ano ba? Or kung assign roles and permission, dito natin isi-scope na kung member ka ng isang group na 'to, eto yung kaya mo. Puwede ba yun? or ito po ba yung adding members to the group tapos nasa Azure portal niya ginagawa? Azure portal, puwede naman. Ito, super admin, yung 310842 man stage super admin. Diyan i-add yung member. Ayun yung coverage ng assign roles and permission sa document ni ano ni Carty po. Ito, itong dalawang 'to, Mm, mm, mm. puwede naman. Eventually siya i-o-onboard siya sa may access. Di ko lang sure kung in scope sa stage din or pati in scope pati sa stage, pero confirm ko kay Sam. So yung group membership hindi siya mangyayari sa Azure portal, via may access na siya na site. Pero later pa naman yun. So siguro for now 'no, sa Azure portal muna. Puwede naman Azure portal. Tapos depende sa eto ng number 2, depende sa kung anong role meron siya. Yun lang yung mga actions kaya niya. Tama, tama. Yan, sige. So assign roles and permission, group membership, tapos yung testing na ng kung anong kaya nung role na meron siya. Certificate issuance approval workflow. Yung approval workflow, nakadepende siya kung ano yung dinefine natin na approval dito. Like for example, in-onboard ko yung lahat ng DigiCert type OV, EDV, wildcard, na certificate types for DigiCert, na dadaan muna sila ng approval either kung magpapa-enroll sila or i-revoke. Ano lang, workflow lang define. Ay, yun lang naman yung magiging scope nito. Since active naman tong workflow nito sa approval, so wala na kayong dapat gagalawin dito. More on testing na lang na dumaan sa approval yung cert issuance. Pero nagdoble siya nandito kasi yung cert issuance. Oo. Submit a certificate request and require approval. Oo nga, no? Mm. Nagdoble siya. I-orange natin yan. Keyboard pa naman yung totoo. Or natin sa akin. Ito. Dito magtanong, ganin, what does orange mean? Ganun. Ito, orange din. Yellow. I-orange ko na lang yellow. Wag na, di okay lang natin. So, i-orange ko na lang din tong issuance. Sige, Kaya, sige, sige. kay blue na lang natin para, kaso may blue na. Yellow. Nagtataka si Bea, bakit nagmamatter ba yung color? Basta overload siya sa ano. Oo. Tapos hindi alam bakit Orange. yan. Orange yung parang questionable na need i-review kasi parang no need. Tapos yung yellow, a duplicate. Duplicate. Alam mo na, Bea, may legend. Ano yung legend? Ayan. Tapos city logs. City logs ako. Wala din to. City logs. Meron ba? Walang.
Ano yung City Labs? City Labs, City Labs. City Labs, naka-define siya sa CA mismo. May sarili tayong transparency logs for internal. Meron din tayo for inter for the dessert. So, parang nonsense na siyang ilagay dito. Hindi siya in scope naman talaga ni command. Alin. System are logged by public transparency, certificate transparency logs. Sa DigiCert na Search Central, to siya, dinefine. Mm. Dinedefine na ilalag lahat ng mga, especially yung mga revokes, ilag doon. Pero, in scope sa command, in terms of goal natin na discovery, automation, I don't think pasok siya dito. Orange ko na lang. Public key PKI integration ensure seamless with existing integrate external PKI provider. Eh, ano? PKI. Ayun na. Nag-mirror na pala. Ay, bag yan, bag. SK. KS pala. Pero ito, parang mas maganda siyang iset na under sa certificate request issuance renewal revocation siya. There. So, di ba yung kanina, pag nakita nyo dito, nakalink siya yung command sa internal PKI natin tsaka sa DigiCert. So, siguro yung dating nun, pwedeng certificate issuance for internal PKI, certificate issuance for DigiCert. So, wala na dapat to. Internal PKI integration kasi. Naka-integrate naman na siya. Wala nga. Enrollment pattern. Ito lang. Palabasin ko lang. Kahit later na lang. Iayusin ko lang dito. Pero ang ending nito sa CSR enrollment, dapat hindi lang DigiCert yung makikita. Mm. I-on Yung ko lang yung pag-request ulitin ko lang yung pag-request nung pang CBA, BEA, certificate na pang CBA. So, dapat i-define ko din dito na lalabas siya. Pero, yun siguro yung mas okay. Pero depende sa inyo. Kasi kung integrate with an external provider, ano yung magiging test step, di ba? One time only lang dapat yung test, ay yung pag-set up ng connection ni internal issuing CAs patungo sa command. So, hindi naman siya repeatable task, yung integrate. Ang ending result nito is dapat pag i-test natin, dapat matest natin na pwedeng pa-issue ng certificate coming from our internal PTI. Isang use case yung sa CBA, dapat makapag-request tayo ng certificate via command
ng CBA certificate. Pwede din siyang ma-revoke yung certificate for CBA. So baka mas maganda siyang ilipat sa certificate issuance renewal revocation na flow, CLM flow. Tapos may naka-group lang for internal PKI, tapos meron din for DigiCert. Anong color nito siya? Pink? Ano ba yan? Yung pwede isama, pwedeng hindi. For review. Purple. For, ano yung, di ba for review din yung Yung orange? red, no? Red na lang. Ay, Pag red, error. error. Ay, hindi. Purple para automaton. May Ito, automaton. for review. For illuminate. So, for review, more on kung ano yung mas efficient or Mm-mm. optimize i-set up natin sa pwede ba siyang emerge dito. Kasi yung pinaka-goal lang naman nito is i-set up yung syncing nung internal PKI natin sa command para tayo makakapag-issue ng certificate, internal PKI certificate via command na. Hindi na dadaan, a-access ka pa ng internal PKI na server natin, tapos ima-manual pa, script nyo pa na ito yung ipapasign nyo na certificate out of the CSR. Wala nang ganun dapat. Via command na lahat. Audit log. Audit logs per certificate, meron siyang history sa operations. Kunwari dito makikita nyo pag tinrigger yung revocation, makikita nyo dito. Pag kinreate, ito, certificate request, yan, CSR. Yan yung audit logs per certificate. Pero meron din kasing audit logs overall. Makita dito kung kailan nag-login yung tao or yung service account, yung nag-sync. Pero, tingnan natin na. Ay, ito. Yung scope lang naman is yung certificate mismo. Audit log viewing or certificate actions. So, kung ni-renew or ni-revoke, try ko download. Meron. History. Ay, hindi nakikita. So, renew, revoke lang. Tsaka issuance yung makikita na action natin dito. Change owner. Change owner din pwede. Alert notification for certificate expiration or revocation. Certificate expiration, di pa kasi siya naka-define dito. Hmm? Daming kulang. Ito, alert notification. Anong time? 1:30 yung call nyo siya, no? Pwede naman sabihin ko. May call. Tapos papayag naman yun. Edit. Certificate expiring. So, Ito, configure tayo ng workflow. Kung yung goal natin is ma-test out tong alert notification, auto expire or revoke, expiration dapat alert. magde-define tayo dito.
Different, ay, 7 days. May, kung ay, iisa-isa siguro 'to. Certificate will expire details. Ganda 'no, teka lang. Try na lang natin issuance date, issuance date, siya surety and money. Gagawa kaya tayo ng PDD, baka mas okay yan. For any notification related na lang din muna siya, tsaka Veolia. Mm. Dami kong ginawa sa CSSP eh. Sino kaya nag-maintain ng test Thank group? you po. Oo. Gawin na lang muna natin. Ito yung minention ko sa'yo siya na i-select lang yung mga working sessions namin. So, hindi talaga nadaanan lahat ng features. Pero Para na itong nasa scope na daanan, saan? lahat yan. Lahat yung Ito, 17. ito? Hindi. Mm. Mm? Hindi. Yung ito, wala to. Talaga? Yung ito, nadaanan naman. Pero hindi siya fit for the testing. Kasi one time only lang yung setup ng syncing, di ba? Eh, yung nakalagay dito, integrate with the PKI provider, yung internal PKI natin yung i-integrate. Pero yung end result naman nito is yung mas fit for the testing, which is dapat nakakapag-request tayo ng certificate for the internal PKI. So, hindi siya lahat nadaanan. Ito din, yung certificate chain, wala naman kasi parang expected na siya na yung root CA certificate, especially sa internal PKI, naka-define na sa side natin, sa mga workstations natin. Saka yung DD-cert na root CA din. Yung City Transparency Log, di din to nadaanan. Eh, hindi naman siya in scope talaga ni Command. Audit logs, eto, ah, okay naman. Gawa lang ako. 310842 no, yung RID natin. Ito, notification. Security may level. May level. Hmm.
Anong okay na group name? Test group na lang. Walang kamatayang test group 1 tsaka test group 2. Group na lang. 310-842 ID, uh, email notification, test group. Tapos, gawin ko kayong owner ah. Okay, okay ka pa, Bea? Gawin ko kayo owner. Kaya pa, Bea. Tinawanan, hiningahan na lang tayo ni Bea. Hindi na kaya. Ayan. Eh, wala pa palang numbers. May back-end si key factor kung sakali may issue o error. Kung Kayo ay, nag-fix. or it either sa audit logs natin, yung pinaka main audit logs, or sila mismo yung makaka-access sa backend. Ano kasi siya, SaaS solution. So tayo, yung access lang natin is etong application, command. Pero naka-host talaga siya sa side ni Lucky Factor. So parang Azure application lang din siya. It's either kung container or parang yung same sa atin sa CSSP na function app, yung mga ganon. Mm-mm. Per container-based na deployment. So yung mga logs, mas nakikita nila, mas may access sila compared sa atin. So kung may mga issues na hindi kaya or errors na hindi kaya natin ma-debug, so sa side nila yun, i-request natin. Right na ba? Tatagta rin tayo ng email notification. Bombardin natin yan. Ready nyo na yung rules nyo sa Outlook ka. Test out natin lahat dito. So, recipients, dapat ito yung naka-define. Ang galing ko muna. Ito lang. So, expiry in 7 days. Tapos, kung may nakitang mag-e-expire, dapat mag-email siya. Meron pa pang magandang ilagay. CA. From 3. Serial number. Tapos, save. Eh? Only letters and numbers allowed. Hmm. And tapos publish natin. Notification workflow. Meron pa pala na to. Cert expiry in 7 days. Ito naka-define na. Alerts.
Mhm. Test. Receive na kayo. Wala pa. Wala pa. Check ko. Pero, ayun, balikan ko na lang din siguro kayo dito. Kung tama yung chinik ko. Ko lang to. Meron to. Or baka bukas, naka-configure kasi na Mm-mm. 8 a.m. Hindi ko alam anong 8 a.m. ata to sa Chicago, sa US. Check na. Walang time zone. Pero bukas siguro, baka meron. Yan. So, yun yung sa expiry. Pero, tas meron din dito expiry warning system. Pwede naman kasi time frame. Quick encryption, revoke. Expiring in 7 days lang. Certificate collection. Ito lang. Parang pangit, no? 7 days lang yung notification, yung alert. Mm-mm. Certificate collection, wala akong access ko. Hmm, sige. For review, parang doble siya. Tama ba? Or ito na yung tiningnan natin. Ayan, ayan. Ito na yun, yung tiningnan natin. 30 days, okay naman, pero purple for review. 30 days kasi nakalagay. 7 days lang yung pwede natin. Bale, verification siya kung paano natin i-define na pwede tayong mag-set ng alert ng 30 days. Delegated administration. Hmm? Within their scope but not outside it. Pasok siya sa RBAC siya. Or may nasira ako dito. Itong alert notif siguro sa baba na nakaka pasta. Ito. Ayan. Mm-mm. So ito yung doble. Ano nga yung doble natin? Yellow. Pero kasi for, Yellow. ito na yung gawin kong purple yan. Na for review. Review. Mm-mm. Certificate download, makikita naman natin dito sa ano. Pag i-click yung search, download, tsaka metadata.
Yung metadata, yung pwede lang naman natin malagay yung email content lang, email recipient lang or email contact. Kung sino yung pwede natin i-emailan for a specific certificate. So, yun lang naman yung covered dito. Yung delegated permission, kasi, pwede kasi siyang sa RBAC mapasok. Given na gawa nung pwede natin ma-granulate kung ano lang yung permission dito. So far lang kasi yung AD group natin, super admin tsaka read only. Pwede naman siguro natin galawin or paglaruan yung read only all na role muna. Kunwari, ano yung permission niya, pwede bang template? Ito for review na lang muna para sure siya. Need pa to talaga i-raise kay DotSpheres or key factor team kung paano yung pag i-granulate pa ng maayos. Kunwari, yung role nung isa, admin lang siya for a specific action. Like, pwede lang siyang makapag-manage, pwede siyang makapag-view ng certain certificate template. Like, sa case namin, sa CBA, service principal, contains. Okay. Like sa case namin, pwede lang kaming makapag-view ng certificates na under ni template na to. Pwede lang kaming makapag-revoke para sa template na to. Mga ganong cases. Mas granular yung admin rights niya. Like sa case ni CSSP, meron tayong super admin, di ba? Pero meron din tayong admin for a specific type. Ganong concept din siguro. Need pa to i-raise kay kina Squares kung paano. So, for review siya. Dami, no? Ito lang din kasi yung alam kong importante. Dapat yung CLM lang eh. Tapos dun na Mm-mm. lahat. Mm-mm. Papate sa ops to. Diba? Mm-mm. Hindi Papatay sa talaga auto. tong iba. Install nyo Oo, yung sa root ops daw CA. eh. Install nyo rin yung root CA. Oo. Yung ipagawa na lahat sa kanila. Assign na kayo ng, assign Ngayon, kayo ng ano, role. aside sa delegated admin role. Oo. Pero ayun, check ko na lang din kay Bart. Kasi dapat ni-review to. May session tuloy kayo ni Bart. Meron. Meron. Pero actually parang iti-test daw to mamaya. May Oh? intern testing. Kayo? Kayo? Etong apat. Etong nakalagay dito. Mm-mm. So ito. Ah, ano kong, Ano ito. yan? Calendar ba yan? So, Ba't ganyan kalin yung calendar mo? Parang ko. minesweeper. Minesweeper yan, di yung Diba? calendar. Ang ganda, di ba? Yung lunch ko, maglagay ako ng lunch dito. Lunch. Ipat ko lang yung lunch dito. Minesweeper. Ano yan? Eh, Tetris. May Tetris yung ano, calendar. uh-uh. Ba't may no subject? Pero ayun, parang Ay, ala. ipot-up daw Si Miss namin Gemma. mamaya. Hinahanap ka. Oo. Sige, sabihin ko na lang. Pero yun, so far, yun lang naman yung i-discuss muna siguro natin. Inform ko na lang kayo kung okay na yung SSO natin since nag-expire yung client secret. Tapos, yung mga items na for review, daanan ko kay, paano ba? Daanan ko kay Bart yung red, tsaka purple. Tsaka
kina Dutch Curse din kung paano to gagawin. Yung delegated administration kasi, one time only din to. Hindi siya kung kunwari wala yung tao, pwede niyang angkinin yung role. Hindi naman ganun possible. Naka-define lang naman yung rules natin sa ED group, di ba? Kung paano lang siguro to iti-test out. Mas pasok siya doon sa RBAC, di ba? Lahat ng Yung test rules certificate management pwede action nilagay. na part. Ito for review to. Tapos maya makalimutan mo ano yung meaning ng colors. Ninote ni Hindi, Bea. Tanongin na. balibaliktad mo, no? Balibaliktad mo kung ano yung colors. Oo. Yung nitanggalin, ayun yung ano, nilagay. Tapos, yung for review, yun yung tinanggal. Nagkahalo-halo na. Pero yun na lang muna siguro. Sige. Pero for sure, yung itatry nyo, ito pa naman, no? Mag-i-explore pa naman kayo sa command. Tsaka Pero, gusto ko i-prior CLM lang. Yan, life cycle. Pero ayun, since super admin kayo, be careful. May mga config din akong hindi ko pa nakikita. Pero, kunwari kung mag-enroll kayo, so daan muna kayo dito. Bigyan ko kayo ng sample CSR na paglaruan. Sige. Ayan. Ayan Ang ate naka-out yung, pa sa PTOB. hindi naman yan yung active defense. Ha? Bagong gawa pala to ng CSR. Akala Bagong ko yung gawa. active defense. May PKI. Bagong gawa naman. Parang nag-error yung kanina. Hanapan ko na lang kayo ng maayos na CSR pala. Delete ko na lang to para sure. Pag natapos ko yung CLM, saka na ko i-review ko na lahat yung sunod para. Hindi ko na po kaya. Wisang. Kung dapat nga ni-review muna talaga namin lahat-lahat saka binato sa inyo. Kung ano Sinabi yung ko nga gusto kay natin Miss na Sang i-test. kahapon, kung ayan na ba yung scope, naninigurado lang po. Sabi ko sa kanya. Tapos tawa siya ng tawa. Sabi niya, oo, wala nang susulpot dyan na iba. Sabi, As a start, siguro pwede naman to. Pero yun